Mga binabanggit niya parang kwento yung kung ano-anong isinasite niya. Parang kung hindi ka lawyer, hindi mo maintindihan Katapat lang ng ganyan sa paniniwala nating mali ang kanilang pagpapatupad, kaso lamang talaga. Hinuli at kolorom daw, inimpound ng sasakyan at ang multa niyan 200,000. Uy. So dapat itama yan. Hindi natin kinukontra yung panghuli at pag-i-impound na kapangyarihan ng LTO. Ang gusto lang naman natin, tamang pagpapatupad para huwag mabigyan ng kapangyarihang mang-abuso ang tiwaling enforcer. Magsasampa kami ng kaso sa ombudsman. Makakasama natin muli ang very active at proactive actually na congressman ng One Rider Party List, walang iba kundi si Congressman Bonifacio Busita. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Kapatid, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa iyong programa. Oo, Kong. Talagang nakakatuwa itong nangyari nung nakaraang linggo kaugnay dito sa hearing ng Senado at sabi nga nila tumiklop na ang LTFRB kaugnay dito sa issue ng pag-impound ng mga sasakyan. Pero may iba kong na nagkomento at nag-text sa atin na mukhang tama daw si Senator Tolentino na pinaupo kayo doon sa taas at bagay kayo sa linya ng mga senador. Tinatawa naman ako niyang ating mga kababayan na nag-text sa'yo. Oo, Kong Oo, bagay daw kayo doon sa hilera ng mga senador. Anyway, Kong, unahin natin itong LTFRB. Final na yon na sinabi ni Chairman Guadis na talagang ayon sa pagkaunawa nila sa batas na pinadala o komento, legal opinion ng DOJ, talagang wala silang kapangyarihan na mag-impound. Totoo po yan, napakalinaw base sa Executive Number 202 na lumabas noong 1987. Ang kapangyarihan ng LTFRB ay para lamang sa pagre-regulate ng mga pangkisa ng mga pampublikong sasakyan. Napakalinaw na wala silang kapangyarihang manghuli at mag-impound ng anumang sasakyan. Alright, so okay na yun. Dito tayo tumutukom sa kabilang ahensya, ang Land Transportation Office o LTO, dahil talagang nakipagkatwiranan si Chairman, LTO Chief, Vigor Mendoza II, dahil siguro, malamang dahil abogado siya at may binanggit siya ng mga precedent doon sa Supreme Court cases. Pero kung ano muna yung inyong appreciation doon sa executive order na inilabas noon pakaugnay sa issue na ito? Kapatid, bago kita sagutin sa iyong katanungan, gusto ko lamang linawin sa ating mga kababayan na bagaman at ang LTFRB ay walang kapangyarihang manghuli at mag-impound ng anumang sasakyan, partikular ang kolorom, hindi ang ibig sabihin nito pwede nang pag-iligan na pamamasahero ang iba nating mga kababayan. Opo. Oo. Sapagkat ang LTO ay binigyan ng kapangyarihan ng Republic Act 4136 para manghuli ng mga violators. Ayun, ng mga motorista. So, patungkol naman dito sa LTO, alam mo kapatid, ako naman, hindi ako abogado, pero siyempre, pag ikaw ay may malasakit sa ating mga kababayan, ay nagkukonsulta ka sa mga abogado. Tama. Ibig sabihin mga abogado, hindi lang sa isang lawyer. Okay. And napatunayan natin na tama ang ating appreciation. Una, sa Republic Act 4136, sinasabi na ang LTO ay may kapangyarihang manghuli ng mga violators, yung mga may paglabag sa batas trapiko at itong paggamit ng mga sasakyan. May kapangyarihan sila. In fact, sila yung may kapangyarihang manghuli at mag-impound ng sasakyan na may paglabag. Okay. Manghuli at mag-impound, Manghuli at mag-impound. Alright. Ano yung argumento natin dito? Totoo na sila ay may kapangyarihang manghuli at mag-impound ng sasakyan, pero sa Executive Order Number 266 na lumabas noong 1987, may kautusan ang dating Pangulo, Corazon C. Aquino, na ang LTO ay magbuo ng 2 units. Una, Law Enforcement Service. Pangalawa, Traffic Adjudication Service. Alright. So, binabanggit doon, yung Law Enforcement Service, ang powers nila manghuli
Mm-mm. Pero doon sa Traffic Adjudication Service, malinaw na malinaw na sila ay may power to issue order para ma-impound ang sasakyan o maaresto ang violator. Okay, so ang ibig mo sabihin nito, pag hinuli ng enforcer, hindi ka agad-agad i-impound, kundi idadaan pa doon sa isa pang adjudication. Yes. Ang ibig sabihin ito, kapatid, kung enforcer ako ng LTO, kung kaya SPD, deputized enforcer ng LTO, alright, at ikaw ay may nakita ako na paglabag mo na impoundable ang violation. Halimbawa, nagkaroon ako ng pagdududa na kolorom ang iyong sasakyan. Ang dapat ko lamang gawin, titikitan kita for the alleged violation of colorum. Now, anong dapat mong gawin? Kung naniniwala ka na hindi colorum, magko-contest ka. Saan? Traffic Adjudication Service. So i-adjudicate kumbaga yung kaso mo kung tutuluyan ka ba o hindi doon sa nangyari. Oo, ngayon, pag hindi ka nag-appeal, tinatanggap mo na ikaw ay colorum yung pamamasahero mo. Mag-i-issue ng order ang traffic adjudication na dapat to all enforcers, deputized enforcers, itong sasakyan na ito ay may violation na colorum. Inuutos na impound. Ayun. Okay. Now, nahuli ka. Impound. Hindi ka nahuli, magre-renew ka ng rehisto, di ba? Okay. Huli ka pa rin, impound pa rin. Ayun. Ano po ang gusto nating tukuyin dito at ipaliwanag? Dahil sa kasalukuyang nangyayari, halimbawa, kapatid, ikaw ay, ito naman, base sa tunay na pangyayari. Yes, oo. Ikaw ay taga Mindanao. At kasalukuyang naninira sa Kamaynilaan. Uuwi ka sa Mindanao, manghihiram ka ng sasakyan. Kasama mo ang kapamilya mo, baka may nakisakay na 3, halimbawa. Sige. Pag napara, yung sasakyan hindi sa'yo. Tinanong yung mga sakay mo, nagbigay ba kayo ng pera? Yes po, nagbigay kami. Kahit yung pera na sinasabi ng mga kapamilya mong sumakay, pangdagdag nila sa gasolina. Oo, dahil Pilipino tayo, di ba, kapatid? Pagka nakisakay ako sa'yo, magbibigay ako sa'yo, siguro 500, 1,000. Tama ba? Ambagan, oo. Oo, pero kung may katalinuhan ka, dapat makita mo na yung ibinigay doon sa driver, hindi sapat para maging hanap buhay. Okay. Kasi maring ang sinasabi nyo na pagdududahan ng enforcer ng LTO, yung driver na yon dahil nagbigay ng pera, akalay naghahanap buhay na. Oo. Ayun. Oo. So, yung parang sinasabi ninyo na dapat gamitin din ng enforcer yung kanyang common sense. Tama ba? Oo. Bigyan pa kita ng mas malinaw na pangyayari nitong nakaraan lang. Parang mga 1 linggo pa lamang. Okay. Yung isang pobreng tao, humiram ng sasakyan sa kumpare. Kasi pupunta ng Tugigan, dadalahin yung abo nung namatay niyang kapamilya. Okay. Oo, nakremate. So, di ngayon, may mga kasama pang kapamilya, hinuli at colorum daw. Inimpound ng sasakyan at ang multa niyan, 200,000. Uy, medyo malaki ha? Isipin mo, magdadala ng abo ng kapamilya, ng hiram ng sasakyan at tinanong kung nagbayad doon sa may natural. Pero hindi hanap buhay. Yes. So, bakit ipinipilit natin na itama ng LTO kanilang ginagawang pagpapatupad? Okay. Una, malinaw na malinaw ang sinasabi ng Executive Order number 266, 1987. Yung justification with respect to Asek Mendoza, yung mga binabanggit niya parang kwento yung kung ano-anong isinasite niya. Parang kung hindi ka lawyer, hindi mo maintindihan Okay. Unlike, ang dami niyang binabanggit Pero, pag naman ikaw mababa na nga pinag-aralan, binasa mo yung Executive number 266, 1987, napakadali namang intindihin Maunawaan ka agad. Oo. Now, bakit natin ipinipilit na dapat nila sundin yan? Kasi kapatid, kung ikaw ay nasa Maynila at pupunta ka sa Mindanao, dumaan ka sa Bicol, nahuli ka ng LTO at sinabing colorum, alam mo, ang mga ordinaryong Pilipino, kaya ka lang naman uuwi sa probinsya, karaniwan yan, namatayan,
o dahil gusto mong namimiss mo yung kapamilya mo, Yes, usually. gaano kabigat sa'yo na nasa malayo kang lugar, impound ang sasakyan mo. Napakabigat, di ba? Kumbaga, walang due process. Nagduda pa lang yung enforcer, impound na. Kaya ang malaking questionable pa nga dyan, walang legal na basihan yung ginagawa nila. Now, usapang totoo tayo, kapatid. Okay, real Taga talk. Maynila ka, Oo. papunta ka ng Mindanao, nasabat ka ng LTO enforcer sa Bicol Region. Usapang totoo, anong papasok sa isip mo? Mapiperwisyo yung kapamilya mo na dapat pupunta ng ng Mindanao and may nakaambang multa sa'yo na 200,000 at walang kasiguraduhan na mananalo ka sa contest. Usapang totoo, anong papasok sa isip mo? Di ba magsuhol? Mag-under the table na lang. Usually, Ay, siyempre, usapang totoo, walang plastikan. Oo, real talk. Real talk. So, dahil sa maling sistema na pinapatupad nila, para mong isinusubo sa buhaya yung kapwa natin Pilipino. Napipilitan magsuhol. Exactly. Napipilitan. Kahit ayaw mo, kapatid. Alam ko, responsable kang Pilipino, pero palagay ko naman, Bibigay ka rin minsan. ka rin magsuhol. Oo, okay. Diba? So, dapat itama yan. Una, para masunod yung executive order na napakadali namang intindihin. Ikalawa, para huwag mabigyan ng kapangyarihang mang-abuso ang tiwaling enforcer. Ang point dito, Kong, walang lugar para sa under the table kasi on the spot, hindi pwede mangyari yon kasi walang kapangyarihan yung enforcer na mag-impound. Exactly. Yun. Oo, Dadaan pa sa adjudication eh. Oo. Paglilinaw. Hindi natin kinukontra yung panghuli at pag-i-impound na kapangyarihan ng LTO. Ang gusto lamang natin, tamang pagpapatupad para hindi naabuso at napiperwisyo ang libo-libo nating mga kababayan. Ayun, oo. Pero nakikita natin dito ko, mukhang i-contest talaga ni LTO. Ano ang maaaring maging relieve natin, ika nga, na mga motorista? Ganito, kapatid. Nga po. During the last hearing sa Kongreso, nag-commit ang LTO chief. Mag-i-issue sila ng memo na hindi na sila mag-impose ng physical impounding. Hindi na impound yung sasakyan mo. Kukumpiskahin na lang yung 2 plaka. Okay. Hindi ka rin makakabiyahe. Pero yon good for 24 hours lang. Ibig sabihin, kung nakumpiskahan ka ngayon ng 2 plaka, after 24 hours, hindi ka na authorized gamitin yung sasakyan mo. Okay. Yan, tututulan din natin. Alam mo kung bakit, kapatid? Anong dahilan, Kong? Kapag nagduda ako sa iyo, kukumpiska kita ng plaka. Di, nasentensyahan na kita. Wala ka ng karapatang gumamit ng sasakyan mo after 24 hours. Tama, oo. Wala pa rin due process. Okay. Mag-contest ka. Aabutin ng 3 months, 6 months, 1 year. So, kung 6 months bago ma-resolve yung complaint mo o yung contest mo, ibig sabihin, 6 months kitang hindi bibigyan ng kapangyarihang magamit ang sasakyan mo. Sayang naman. Kawawa naman. Masyado namang mabagsik yun. Maliban sa masyadong mabagsik, walang legal na basihan na yun ang dapat nilang sundin. Ngayon, wala naman tayo sa posisyon para diktahan ang ASEC LTO. Opo. In fact, okay naman kami pag nag-uusap kami. Yes, oo. Pero, pagaman at congressman tayo, wala tayo sa posisyon na magdikta na you do this, you do that. Precisely. Oo. Ano naman ang ating binabalak? Kasi, kapatid, gusto kong malaman mo rin, pag congressman ka, alam mo naman, mababatas yan, di ba? Yes, oo. May nadidinig ka, si Congressman Busita nagsasampa ng kaso. Hindi magandang pakinggan yon. Pag nadinig mo, nagsampa ako ng kaso with motorist, ibig sabihin, ang nire-represent ako, yung grupo namin, Road Safety Advocates. Yung ARSAP. Yes, oo. And dito, yung nagsumbong sa amin na magdadala ng abo ng kanyang kapamilya sa probinsya at sinulit kolorom ang aligasyon na violation, magsasampa kami ng kaso sa ombudsman. Yun yung unang-unang kaso regarding dito sa issue na ito, Kong.
Oo, at binanggit ko naman yan kay Asik Bigor Mendoza na kung ipagpapatuloy ninyo yan, re-respetuhin namin, pero meron kaming option na magsampa ng kaso. Kasi Ayun. pag kaso ng pag-uusapan, diyan mo na makikita kung sino ang tama, sino ang mali. Ayun, no, depende sa desisyon, no? Oo. Para yun na yung magiging basihan na talagang ito na yung dapat gawin. Basta ganun ang aming direksyon. Yes, oo. Hindi natin pwedeng sabing 100% tayo lamang ang tama, Tama. Oo. pero hindi naman pwede tayong nakangangalaman habang kawa-awa yung ating mga kababayang motorista. Ayun, no. Kailangan na kumilos din. Oo, kaya ang katapat lang ng ganyan sa paniniwala nating mali ang kanilang pagpapatupad, kaso lamang talaga.